You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Kinabahan siya noong unti-unting iangat ni Marco ang belo. Kasal na talaga silang dalawa. Ngayon, masasabi niyang totoo nga talaga ang kasal nila. Pumunta pa ang pamilya nilang dalawa sa ibang bansa para dito ganapin ang kasal dahil sa request nilang wag nang ikalat ito. Pumayag din naman si Marco sa desisyon niyang iyon. Noong unti-unti nitong ilapit ang mukha sa kanya, napapikit siya hanggang sa naramdaman niya ang labi nito sa labi niya. Asawa na kita, Shaira. Bulong nito sa kanya. Sana tuparin mo lahat ng pangako mo sa altar. Masayang nagdiwang ang bawat pamilya nila. Pinagkasundo silang dalawa ni Marco pero hindi sila mahihirapan dahil simula pagkabata kilala na nila ang isa't isa. Kapwa sila masaya noong araw na iyon pero akala niya tuluyan na siyang magiging masaya. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, namatay ang kanyang daddy. Kinuha ng kabit nito ang bahay nila at mga pera. Walang tinira para sa kanya. Shay, sa susunod kapag kailangan mo ng kasamang mag-groceries, huwag ka mahihiyang sabihan ako. Nagpasalamat siya ulit kay Thorne, kaibigan niya. Dadalhin ko pa ba to sa loob ng bahay niyo? Mabilis siyang umiling. Huwag na, kaya ko naman. Tinulak niya ito papasok ulit sa sasakyan niya hanggang sa makaalis ito. Noong mawala sa paningin niya ang kaibigan, binuhat niya ang dala niyang groceries. Hindi niya natuloy ang pagkakbang papasok noong makita niya si Marco na nakahilig sa hamba ng pinto habang madilim ang mukhang nakatingin sa kanya. Hi! Nandito ka na pala. Akala ko ba may emergency meeting kayo? Tanong niya sa masiglang boses. Kinuha niya ang mabigat niyang dala pagkatapos iniwan na siya. Mahina siyang natawa pagkatapos hinabol ito. Galit ka ba? Hindi. Tipid nitong sagot pagkatapos ay nilampasan siya. Hanggang sa makarating sila sa kusina, hindi siya nito pinapansin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa itsura nito o maglalambing pa. Hinawakan niya ang braso nito. Galit ka dahil ba nagpasama ako kay Thor na mag-groceries, hindi ikaw? Tumingin ito sa mata niya ng masama. Oo, galit ako. Pwede mo namang sabihin sa akin na, love, ubos na groceries natin. Pwede mo ba akong samahang mamili? Hindi yung siya pa kasama mo. Palagi naman akong may time, di ba? Sabihan mo lang ako. Mas lalo siyang napahawak sa braso nito. Hindi naman ako sa kanya nagpasama. Nagkita lang kami sa mall. Naiintindihan ko naman na busy ka kaya hindi mo ako nasasamahan. Huwag ka nang magtampo dyan. Asawa na nga kita Napanguso ito at tumawa siya. Ano yung nguso-nguso mo? Halikan mo na nga lang ako para mawala ang tampo ko. Mas ngumuso pa ito. Napailing siya bago ito pinatakan ng mabilis na halik. Hindi masama ang pagpapakasal nila dahil magkasundo silang dalawa. Walang araw na hindi naging sweet ang lalaki. Masaya dahil tinupad nito ang pangako niya sa altar. Sumunod na mga araw, hindi niya alam kung bakit ito palaging late na umuwi. Isang araw, dumalaw ang kanyang magulang. Hindi niya alam kung anong sasabihin niyang dahilan kung bakit gabi na ay wala pa rin ito. Wala siyang ideya kung nasaan ito. Sinubukan niya ring tawagan pero hindi sumasagot. Nasaan bang asawa mo, Shaira? Bakit wala siya ngayon dito? Palagi ba siyang late na umuuwi? Umiling siya sa ginang. Hindi naman po, mama. Minsan lang kapag maraming trabaho sa opisina. Hindi kasi sumasagot sa tawag ko, baka lobat na. Hinawakan nito ang kamay niya. Pagpasensyahan mo na ang anak ko. Hindi ko na siya hihintayin dahil baka hinahanap na ako ng papa mo. Pag nagkita kami, papagalitan ko talaga siya dahil pinaghihintay ka. Hindi ganito umuwi ang lalaking may asawa. Wala pang pasabi kung nasaan. Kumain muna kayo, mama, bago umalis. Anyaya niya dahil nagluto siya. Pagkatapos nilang kumain, umuwi na rin ang ginang. Naiwan siyang mag-isa sa bahay nila. Gabi na noong dumating si Marco. Hindi niya ito inaasahan na uuwing lasing. Bakit ka ba uminom? Sinubukan niyang hawakan ng balikat nito pero agad siyang tinulak ng lalaki. Nanlaki ang mata niya dahil sa ginawa nito. Huwag mo kong hawakan. Nagsalubong ang kilay niya. Lasing ka na, Marco.
pumunta na tayo sa kwarto. Mas nagulat siya noong hawakan nito na mahigpit ang braso niya. Sinubukan niyang magpumiglas pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan mo nga ako. Tinulak niya ito gamit ang libre niyang kamay. Huwag mo kong hawakan kasi nandidiri ako. Ang landi-landi mo. Akala ko matino kang asawa pero hindi pala kita kilala. Kulang pa ba ako? Kaya hindi ka kontento? Gusto kong maghiwalay na tayo. Huwag kang magpapakita sa akin, ayaw na kitang makita. Lumayas ka sa bahay ko. Isang malaking pagkakamaling nagpakasal ako sa'yo. Tinignan niya ito sa nagtatanong na muka habang pinapahid ang mga luha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya, samantalang maayos pa sila noong umalis ito. Ano bang sinasabi mo? Lasing ka lang, Marco. Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako. Sinubukan niyang pakalmahin ito pero hindi niya nagawa. Tinulak nito ang balikat niya. Pirmahan mo ang divorce paper natin. Hindi ako papayag na magkaroon ng malanding asawang katulad mo. Sumama ka sa kabit mo kung mas magaling siya sa akin. Iyon ba talaga ang gusto mo? Bago ko pirmahan iyan, sabihin mo sa akin kung bakit ka nagagalit. Para may rason akong itatanong sa sarili ko. Kasi mas hindi ko matanggap yung alam kong wala akong ginagawa pero galit na galit ka sa akin. Ang kapal na mukha mong itanong sa akin kung bakit. Naging mabuting asawa ko sa'yo. Pero bakit naghanap ka pa ng iba? Kulang pa ba ako para sa'yo? Kulang pa ba ang pera ko? Mas marami bang pera ang naibibigay niya kaysa sa akin? May hindi ba ako binigay sa'yo kaya naghanap ka ng ibang lalaki? Malakas niyang sinampal ang mukha ng lalaki. Parang sinaksak ang puso niya na masasakit na salitang lumalabas sa bibig nito. Parang binibiyak ang puso niya sa sakit dahil sa mga salitang binabato nito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang mga binabato nitong masasakit na salita sa kanya. Sobra siyang nasasaktan. Wala kang karapatan na sabihin sa aking malandi ako. Akala ko nagbago ka na. Akala ko maayos na tayong dalawa. Ang kapal na mukha mong umasa ako na mamahalin mo ko. Kinuha niya ang ballpen at papel na hawak nito. Pagkatapos ay pinirmahan niya ang divorce paper nila. Akala niya talaga maayos nila ang lahat sa pamilya nila. Kahit pinagkasundo lang sila sa isa't isa. Yakap niya ang sarili niyang lumabas ng bahay. Saktong pagpatak ng ulan. Nagulat ang mga tauhan ni Marco noong makita siya. May isang tumakbo sa kanya para bigyan siya ng payong, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Bumalik na po tayo sa loob, baka magkasakit kayo. Malamig po dito sa labas. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang umiiyak. Ma'am, magagalit si sir kapag nalaman niya to. Umalis ka na. Hindi mo na ako boss ngayon. Baka magalit pa siya kapag nalaman niya ang ginawa mo. Tapos na kaming dalawa. Napasinghap ito dahil sa sinabi niya. Pinagpatuloy niya ang paglalakad palayo. Wala siyang pakialam kung nanginginig man siya sa lamig dahil sa pagpapaulan niya. Hindi mapapantayan ang sakit na nararamdaman niya ng puntong iyon. Basang-basa siya noong makarating siya sa tapat ng bahay ng kanyang lolo. Parang nagdidilim ang kanyang paningin kahit nasa gate pa lang siya. Ma'am Shaira, basang-basa kayo. Tumakbo palapit sa kanya ang isang guard. Unti-unting bumigat ang talukap ng mata niya. Nagdidilim na rin ang paningin niya. Sa kabilang banda, agad na napahawak si Marco sa kanyang ulo pagising niya. Para itong bibiyakin sa sakit. Hinaplos niya ang kama para abutin ng kanyang asawa. Pero wala ito. Nagmulat siya ng mata. Nakita niya ang magulong kwarto nila. Shaira? Love? Sigaw niyang tawag sa pangalan nito. Wala siyang narinig na sagot. Kahit masakit ang ulo, agad siyang bumangon para hanapin ito. Pagbaba niya, bumungad sa kanya ang magulong paligid. Napuno ng kaguluhan ang isip niya. May pumasok na isang maid kaya agad niya itong tinanong. Nakita niyo ba si Ma'am Shaira niyo? Mabilis itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Sir, hindi ko po alam pero umalis siya kagabi. Balita ko po basang-basa siya dahil umuulan. Umiiyak din raw si ma'am. Parang isang alaala sa utak niya ang biglang pumitik. Napaupo siya sa sahig dahil sa panghihina noong maalala niya kung ano ang sinabi niya sa babae kagabi.
kung paano niya ito tinulak palayo sa buhay niya. Shaira, I'm sorry. Bulong niya. Kahit magulo pa ang itsura niya, agad siyang lumabas para hanapin ito. Kailangan niyang makausap ang kanyang asawa. Kailangan niyang maayos ang pag-aaway nila. Hindi pwedeng maghiwalay sila dahil hindi niya kayang mawala ito. Nang magising si Shaira, bumungad sa kanya ang malinis na kwarto. Noong lumingon siya sa kanan, nakita niya ang kanyang lolo na may kausap na sa tingin niya ay doktor. Lolo? Mahina niyang tawag sa pangalan nito. Agad itong lumapit sa kanya. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Shaira? Lolo, nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko at galit na galit siya. Mahigpit siya nitong niyakap. Umiyak siya sa balikat nito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ako papayag na lapitan ka niya ulit pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Alam mo na ba? Ang alin po? You're pregnant, kaya kailangan mong mag-ingat. Mas lalo yata siyang naging emosyonal noong marinig niya ang balita. Kung sakali ba na maayos pa silang dalawa ni Marco, magiging masaya kaya ito kapag nalaman na buntis siya. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi kayo mag-iisa ng apo ko. Hindi ako papayag na saktan ka ulit ng lalaking iyon. Kung buhay ang papa mo, sigurado kong ito rin ang gagawin niya. Sa poder ng kanyang lolo siya tumira. Doon niya pinalaki ang anak niya sa tulong na rin ng kanyang pinsan. Mahirap pero kinaya niya para sa kanyang anak. Paglipas ng 5 taon, masasabi niyang maayos na ang buhay nila. May sarili siyang trabaho sa kumpanya at hindi niya rin nakita si Marco sa landas niya. Mas mabuti na rin iyon dahil kapag nakita niya ulit ang lalaki, masasaktan lang siya. Mama! Mabilis siyang napatingin sa pinto at agad siyang tumayo habang nakangiti para salubungin ang anak niyang tumatakbo papalapit sa kanya. Binuhat siya nito. Napahalakhak lamang siya noong paulanan siya nito ng halik sa buong mukha niya. Mama, alam mo bang naka-perfect score ako sa school pero hindi alam ni teacher na tama ako. Ako lang ang nakakaalam kaya bumili kami ni tita at ako nang naglagay ng stars para sa sarili ko. Napakurap siya dahil sa sinabi nito. Ano ulit yun? Sabi ko, Mommy, perfect ako sa pinagawa ni teacher. Pero ako lang ang may alam. Hindi niya kasi iniisip kaya sabi niya mali ako. Sagot nito. Hindi na siya magtataka kung kalokohan na naman ang ginawa nito. Dahil kumpara sa ibang bata, ibang level ang pagiging hyper nito. Iba ang anak niya mag-isip dahil napakalawak ng imahinasyon nito sa lahat ng bagay. Noong pumasok si Daniela sa loob ng opisina niya, nakasabit sa balikat nito ang bag ni Chandria. May dala rin itong Jollibee sa kaliwang kamay. Ang hyper talaga ng anak mo, Shaira. Maaga akong tatanda kapag kasama siya. Nag-rubber shoes na nga ako para ayos lang na tumakbo. Isang araw sinundo ko siya, nagpaapa ko dahil hindi ako makatakbong maayos dahil sa heels. Pagod itong naupo sa sofa. Binalik niya ang tingin sa anak niya. Bakit mo naman pinagod si Tita Daniela mo? Maaga siyang tatanda niyan, wala na sayong magbabantay. Sabi ko naman sa'yo, diba, na be a good girl. Pangaral niya, sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Brave naman ako, Mommy. Palagi akong good girl. Sabi nito sa malungkot na boses. Naniniwala ako sa'yo, Chandria. Binaba niya ito. Tabihan mo muna si tita mo. Malapit nang matapos ang ginagawa ko. Pagkatapos, uuwi na tayo. Kumain ka na muna ng binili niyang Jollibee. Mag-sorry ka na rin sa kanya, ha? Agad naman itong sumunod sa kanya kaya nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Siya ang head ng marketing, kaya busy siya para sa mga plano nila. 2 taon niya na rin itong ginagawa dahil ang tito niya, ang daddy ni Daniela, ang CEO ng kumpanya nila. Malaking tulong din ito dahil mataas din ang sweldo. Lalo na ngayon nag-aaral na si Chandria. Kailangan niya talagang magtrabaho para may pera sila. Ma'am, may urgent meeting raw po. Kailangan kayo sa meeting room ngayon na. Napahilot siya sa kanyang sentido. Bakit raw? Dumating na raw po kasi yung matagal nilang hinihintay na investors ng company. Kaya nagpatawag si Mr. Castillo. Mukhang hindi na to makakapaghintay para bukas. Anong oras? Ngayon na ma'am, papunta na rin ang iba ngayon. Inayos niya ang kanyang gamit pagkatapos nilapitan ang kanyang anak na busy na kumakain. Bakit? Anong nangyari? Sabat ni Daniela.
May emergency meeting dahil pumunta raw yung isang investor ng company. Sa tingin ko mataas din ang shares niya kaya naman nagpatawag si Tito ng meeting ngayon mismo. Ganun ba siya kaimportante? Halatang aligaga si Dad. Naalala ko tuloy noon na isa yung ex-husband mo sa top investors ng company. Paano kung siya yung makikita mo sa loob? Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Hindi naman pumasok sa isip ko na makikita ko siya ulit. Bilisan mo na, umalis ka na. Hindi naman ako sigurado kung si Marco nga ba yon, pero baka lang naman, ihanda mong sarili mo. Kasi kung nasa Pilipinas siya, ang liit ng mundo para sa inyong dalawa. Talagang magkikita kayo kahit ayaw mo. At soon, baka makita niya si... Daniela, huwag mo na subukang ituloy. Pagbabanta niya, bago pa man madagdagan ang iisipin niya tungkol sa kanyang ex-husband, iniwan niya na ang dalawa para pumunta sa conference room dahil hinihintay na siya roon. Pagpasok niya pa lang, bumungad sa kanya ang bulong-bulungan ng mga tao sa loob. Bumati siya sa mga kakilala niya bago lumapit sa kanyang tito. Tito, sino ba talagang investors na iyan? Hindi niya mapigilang itanong. Magkakilala kayong dalawa, Shaira. Kinabahan siya dahil sa sinabi nitong magkakilala. Hindi pa man niya nasasabi ang dapat niyang sabihin, biglang tumahimik ang paligid. Para siyang tinakasan ng sarili niyang dugo, noong paglingon niya, nagtama ang tingin nila ng lalaking matagal niyang ayaw nang makita. Napakurap siya at umiwas ng tingin noong pumagitna ang kanyang tito para kamayan ito. Hanggang sa matapos ang meeting, walang kahit kaunting pumasok sa isip niya. Lumilipad ang isip niya. Pagkatapos ng meeting, agad siyang umalis. Gabi na siyang umuwi dahil baka makita niya ulit ang lalaki. Naunang umalis ang anak niya at si Daniela dahil naiinip ito habang naghihintay sa kanya. Para siyang nakakita ng multo noong pagbukas ng elevator ay naroon ito. Tumingin siya sa paligid pero walang tao. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Pagsara pa lang ng elevator, mabilis na ang kabog ng kanyang puso. Kamusta ka na? Nahigit niya ang sariling paghinga noong marinig niya ang boses nito. Pero parang mas nanaig ang galit sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Noong bumukas ang elevator sa ground floor, agad siyang lumabas. Narinig niya pag tinawag nito ang pangalan niya. Napasubsob siya sa manibela noong makapasok na siya sa kanyang sasakyan. Ang kapal ng mukha niyang itanong kung kamusta ako. Pagkatapos niya akong itulak papalayo ng gabing yun, may gana pa siyang itanong sa akin kung kamusta ako. Pag uwi niya sa bahay, tulog na ang kanyang anak. Sumalubong sa kanya si Daniela. Kinuwento niya sa pinsan ang nangyari. Nakita mo talaga siya, di ba? Anong gagawin mo ngayon? Nakita ka na niya, sa susunod pwedeng si Chandria na ang makita niya. Anong gagawin mo, girl? Nilagyan niya ng alak ang kanyang baso. Kahit pa magkita silang dalawa, wala siyang anak nung tinulak niya kami palayo sa kanya. Kumuha rin ito ng alak. Pero hindi niya alam na buntis ka noon. Siguro girl, may reason siya kung bakit niya nagawa iyon. Hindi pa ako handang pakinggan ang reason niyang iyon. Kinabukasan, pumasok siya na maaga pagkatapos niyang ihatid si Chandria sa school. Pagpasok niya sa company, usap-usapan kaagad ang nalalapit na anniversary outing. Ngayong taon niya lang balak dumalo. Last year kasi ay nagkasakit ang kanyang anak at kailangan niya itong unahin. Marami siyang trabaho kaya ginugol niya ang oras sa pagpirma ng mga papers. Noong sumapit ang lunch, nagpahatid na lang siya sa sekretary niya. Ma'am, may bisita po kayo. Papasukin ko po ba? Tumingin siya sa relo niya at pasado 2:00 na. Sige. Binalik niya ang tingin sa laptop. Napakunot ang noo niya nang maamoy ang pamilyar na pabango. Nanlaki ang mata niya. Noong pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Marco na nakatayo. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi tungkol sa atin, tungkol sa trabaho. Tipid nitong sagot. Agad siyang napatikim dahil sa pagkapahiya. Hindi kasi nito sinabi agad na tungkol para sa trabaho ang pakay nito. I'm sorry, maupo ka. Anong kailangan nating pag-usapan tungkol sa trabaho? May problema ba? Iniwasan niyang tingnan ito sa mata. Hindi ko nasabi dahil hindi pa naman nagpapatawag ng meeting si Mr. Capiz. May suggestion lang ako about sa promotion. Gusto kitang kausapin dahil strategy mo yon sa marketing, kaya sasabihin ko muna sa'yo. Nagsalubong ang kilay niya. Be specific please. Hindi ko makuha ang gusto mong sabihin. Kung tungkol ito sa ads, pwede kitang i-refer.
Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi dahil pinutol siya nito. No, tungkol ito sa marketing strategy. Ano bang pinupunto mo? Hindi ko alam kung alibay mo lang yan. Hindi ko maintindihan kung may sense ba ang dapat mong sabihin. Sinasayang mo ang oras ko. Umalis ka na. Tinuro niya ang nakasarang pinto. Buksan mo na lang. Umalis ka na. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagsara. At nang bumalik ang tingin niya kung nasaan ito kanina ay hindi na niya ito nakita. Napahugot siya ng malalim. Sumunod na araw naging usap-usapan ang tungkol sa anniversary ng company. Dahil interesado siyang sumama doon ay inabala niya ang kanyang sarili kaysa isipin ito. Akala niya kapag wala siya sa opisina, tahimik ang buhay niya. Ngunit talaga yatang malas siya dahil mahina ang dasal niya. Nagtakip siya ng menu noong ikala nito ang paningin niya. Kahit saan ata, hindi tatahimik ang buhay niya. Miss Capiz, hanggang ngayon pala binabalikan mo pa rin ang restaurant mo. Paborito mo pa rin bang kumain dito? Bumuntong hininga siya. Tiningala niya ito habang nakapaskil ang pangit ng ngiti sa labi niya. Napadaan na ako dito, saka nandito yung meeting ko. Hindi ko pwedeng harapin o kausapin ng client kapag nasa loob sila at nasa labas ako. Pinigilan niya magpakasarkastiko ngunit parang ganoon nga ang nangyari. Hindi pa tapos ang umaga ang sungit mo agad, Miss Capiz. Kapag sa ibang lalaki nakangiti ka, pero kapag sa akin hindi, magkano bang ngiti mo? Hindi ako nabibili kahit ilang bilyon pang ibigay mo sa akin. Para sa mga taong deserve ang ngiti ko, binibigay yun ng libre. Tumawa ito bago umupo sa harap niya. Mas naningkit ang mga mata nito. Wala siyang nagawa noong mag-order na ito ng drinks. Aalis na sana siya ngunit ilang hakbang pa lang ang magagawa ay may tumawag sa pangalan niya. Nanlaki ang mata niya noong makita ang pamilya ng lalaki. Shaira, ikaw ba yan? Ang tagal kitang hindi nakita. Nagulat siya noong yakapin siya ulit ng ginang. Tinignan siya ni Marco ng masama bago niyakap ito pabalik. Nice to see you again, ma'am. Nahihiyang bati niya pabalik. Mabilis siya nitong nilingon. Bakit, ma'am? Galit ka ba sa akin? Bakas ang lungkot sa mukha nito habang hawak siya. Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Wala naman kayong ginawang masama. Kayo ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. At saka kayo pa rin naman ang paborito ko. Parang hindi na bagay kung tawagin kitang mama dahil matagal na kaming tapos ng anak mo. Pinagdiinan niya ang huling katagang binitawan niya. Matagal na kaming tapos ni Marco. Matagal nang wala kami. Ngumiti ito ng alanganin. Tumingin ito sa kanyang anak bago binalik ang tingin sa kanya. Bakit kayo magkasama? Nagkabalikan na ba kayo ng anak ko? Sana naman oo kasi hindi talaga ako payag na maghiwalay kayo. Kung pwede lang na kayong dalawa na lang ulit. Kung ayaw nyo baka pwedeng ipilit. Mabilis niyang kinaway ang kamay sa hangin. Hindi po kami magkasama. Nagkita lang kami talaga dito sa restaurant. Busy po ako sa trabaho. Wala sa plano ko ang mag-entertain ng mga lalaking puro lang pangako sa umpisa. Saka hindi naman ganun kadaling ipilit ang bagay na alam nating masasaktan lang tayo ulit. Ang kaninang ngiti nito ay napalitan ng pagkadismaya. Akala ko magkasama kayo ni Marco. Pasensya na talaga, Shaira. Gustong gusto ko lang na magkabalikan kayo. Hindi ko pa rin talaga matanggap ang nangyari. Pwede bang tawagin mo pa rin akong mama kahit wala na kayo? Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Oo naman, mama. Paborito kasi kita. Wala ka naman ibang mother-in-law bukod sa akin, kaya wala kang pagpipilian. Mabuti pa'y sumabay ka na sa amin. Pamilya ka pa rin naman namin. Matunog siyang tumawa. Humarang si Marco sa daan nila. Mama, busy siya, sa susunod na lang. Mahinang tinulak ng ginang ang balikat ng kanyang anak. Sasama siya sa atin. Sabi nga niya kung hindi pwede ipilit, manang-mana talaga ang lalaki sa kanyang ina. Imbis na umuwi siya ay sumabay siya sa dinner ng kanilang pamilya. Nakaramdam lang siya ng hiya dahil sa tuwing dumarating ang isa sa kanila, magugulat na makita siya. Saan ka na ngayon nagtatrabaho, Ate Shaira? Tanong sa kanya ni Elise, ang kapatid ni Marco. Sa company ni Tito sa marketing management, ilang taon na ako nagtatrabaho roon. Gusto niyang idagdag na nagtatrabaho siya sa company simula nung maipanganak niya si Chandria. Lalo ngayong kailangan niya ng pera para sa kanilang dalawa. Di ba kuya investor ka rin doon? Medyo. Tipid na sagot ni Marco.
Pinaglalapit talaga siguro kayo ng tadhana. Miss na talaga kita, ate. Sa susunod sa bahay ka kumain, ha? Nandoon pa rin yung mga gamit mo. Nasa kwarto niyo ni kuya. Ayaw niyang alisin dahil babalik ka naman raw. Hindi na nito nadagdagan ng sasabihin niya dahil sinaway na siya ng kanyang kapatid. Maliit siyang umiti. Hindi niya inaasahan na nandoon pa rin ang mga gamit niya. Kasi 5 taon na simula noong naghiwalay sila. Ito rin ang nakipaghiwalay sa kanya. Tapos ay gusto nitong bumalik siya. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi naman sa akin big deal kung nandoon ang gamit ko sa bahay niyo. Sana tinapon mo na lang o binigay sa mas nangangailangan. Sabi niya sa lalaki. Agad itong nag-iwas ng tingin sa kanya at mukhang nasaktan. Pero kahit masaktan ito sa sinabi niya ay hindi niya iyon babawiin. Nang matapos ang dinner, sinamahan siya ni Marco hanggang sa kotse niya. Wala itong sinabi kaya tumahimik din siya. Mag-ingat ka. Tipid siyang tumango bago umuwi. Pagbaba niya sa sasakyan, agad siyang sinalubong ni Chandria. Pinaulanan nito ng halik ang pisngi niya katulad ng palagi nitong ginagawa. Palagi ka na lang malungkot, mama. Namiti siya bago kinurot ang pisngi nito. Hindi naman ako malungkot. Bukas pala ihahatid kita sa bahay ni Lolo ha. May pupuntahan ako kaya doon ka muna. Iiwan mo na naman ako pero babalik ka pa naman kaya ayos lang. Para siyang maiiyak, kailangan niyang magtrabaho para sa kanilang dalawa. Kaya kahit mahirap, kakayanin niya para sa kanyang anak. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ihanda ang gamit na dadalhin niya sa outing nila. Pati na rin ang maleta ni Chandria kung saan nakalagay ang gamit nito. Good morning, Miss Shaira. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang tagal mong dumating. Patakbo siyang lumapit sa service nila. Nagulat siya pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Marco at tanging upuan sa tabi nito. Napatikim siya. Nilingon niya ang isa sa lalaki niyang workmates. Aldrin, pwede bang ikaw ang tumabi kay Mr. Fuentes? Pasensya na ma'am, hindi pwede. Kailangan kong bantay ng girlfriend ko, baka mahilo siya sa biyahe. Sana all may jowa, sabi niya sa isipan. Wala siyang magawa kundi tabihan ito sa bus. Kaysa naman tumayo siya, ayaw niyang tumayo dahil malayo ang biyahe nila. Iniisip niya pa lang na baka makatulog siya at makasandal siya sa lalaki ay tumatambol na malakas ang puso niya. Nagulat siya noong paglapit niya ay tumayo ito. Ikaw na sa tabi ng bintana. Hindi ba nahihilo ka? May baon din pala akong Vicks dito. Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo. Hindi siya nakapagsalita. Umupo siya at nagsalpak ng headphones niya. Ilang oras pa lang silang nasa biyahe ay napapahilot na siya sa kanyang noo. Nakaramdam siya ng pagkahilo at para siyang naduduwal. Ayos ka lang ba? Tipid siyang tumango bilang sagot sa lalaki. Ay hilo ko sa amoy. Nang inabot nito sa kanya ang Vicks ay hindi niya ito tinanggihan. Babayaran na lang kita. Wag na, kusa kong binigay sa yan at hindi mo kailangan magbayad. Pagkatapos ng tagpo nila sa bus ay sa wakas, pagkatapos ng ilang milyong segundo ay nakarating na sila. Kanya-kanya silang cabin at libre naman ang company. May mga pag-game sa gabi at tuwang-tuwa siyang sumali. Nagsuot siya ng one-piece swimsuit na itim. Napataas ang kilay niya noong dumaan sila sa pwesto ni Marco. Madilim ang tingin nito habang nakasunod ang tingin sa kanya. Mishay, sali ka volleyball! Nakangiti siyang tumango. Magaling siya sa volleyball kaya hindi siya mahihirapang maglaro. Simple lang noong nagsimula ang laro nila. Pero nung malapit na nilang matapos ang pangalawang set ay nakaramdam siya sa pagitan ng mga kalaro niya. Ma'am! Dahil sa pagiging okupado, hindi niya namalayan na papalapit na pala sa kanya ang bola. Hindi siya nakagalaw para umilag. Naramdaman niya na lang ang pagbagsak sa buhangin. May brasong yumakap sa kanya para sa lagi ng bola. Narinig niya ang sigawan ng paligid, pero ang isip niya ay nasa lalaking nasa ibabaw niya. Parang lalabas ang puso niya dahil sa bilis ng tibok nito. Nakaramdam siya ng deja vu. Ayos ka lang ba? May masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong sa kanya ng lalaki. Si Marco. Hindi siya nakasagot. Pinalibutan sila ng mga kasama nila at pinaulanan siya ng tanong. Ma'am Shai, ayos ka lang ba? Mom, sorry. Hindi dapat kayo sa akin humingi ng tawad kundi kay Mr. Fuentes. Ayos lang ako. Nang tumingin siya sa lalaki ay magkasalubong ang kilay nito. Bakas ang inis sa kanyang mga mata. Sorry sir.
Hindi na natapos nito ang kanyang sinasabi dahil mabilis itong pinutol ni Marco. Hindi kasi kayo nag-iingat. Kapag naglalaro kayo, huwag niyong dalhin ang personal yung issue sa isa't isa. Saka nyo na lang marirealize kapag nangyari na. Hindi madadala yan ang sorry nyo. Hinawakan niya ang braso nito. Kilala niya ang lalaki noon pa man. Nagagalit talaga ito kapag may nananakit sa kanya. Pero hindi nito alam na nagawa niya rin iyon sa kanya noon. Kaya siguro double meaning para sa kanya ang sinabi nito. Mas napayuko ang kanyang workmate dahil sa sinabi nito. Sorry po talaga, sir. Bago pa man dagdagan na lalaki ang sermon niya ay hinila niya ito palayo. Saan bang masakit? Mahinahong tanong niya noong makalayo sila. Kailangan ko pa palang tamaan ng bola para kausapin mo ko. Sinuntok niya ang balikat nito dahil sa inis. Nag-aalala yung tao para sa'yo, pero mukhang maayos ka naman kaya babalik na lang ako sa cabin ko. Tatalikod na sana siya noong dumaing ito. Napairap siya sa hangin dahil sa lumang style ng lalaki. Ilang taon na rin pero hindi ka pa nagbabago. Hindi mo kailangang mainis sa kanila. Mas natatakot sila sa'yo. Alam nilang mali sila. Di ba sinabi ko yan sa'yo noon? Nang tinignan niya ito sa mata, agad itong nag-iwas ng tingin at napayuko. Kaya ba ayaw mo sa akin? Ilang taon pero ayaw kong nasasaktan ka. Kahit nagawa ko yun sa'yo. Totoong nagsisisi ako, Shaira. Hinarang niya ang hintuturo sa labi nito. Hindi na yon mababago. Sabi mo nga kahit ilang sorry o pagsisisi pang gawin, hindi noon mababalik ang dati. Huminga siya ng malalim. Mukhang ayos ka naman. Aalis na ako. Huwag mong ulitin yun ha. Hindi na ako katulad noon na hihintayin kitang ipagtanggol ako. Ipaglalaban ko ang sarili ko kung alam kong nasasaktan ako. Nakita niyang bumakas ang sakit sa mga mata nito, ngunit nakuha pang ngumiti ng lalaki. Sorry, Shaira. Usal nito. Napailing siya bago umalis. Nang makarating siya sa cabin niya ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang anak. Malapit pa lamang na sumapit ang 7:00 kaya gising pa ito. Noong mag-video call siya, wala pang ilang minuto ay sinagot iyon. Agad na bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang anak na agad ding nagpangiti sa kanya. Hi Mama! Kamusta po? Bati nito. Maayos naman anak. Kumain ka na ba? Nasaan si Lolo? Hawak mo ulit ang cellphone niya. Nakita niya ang pag-iling nito. Gamit ko yung iPad ni Granny. Nandun sila sa baba, nagmamarites sila. Bawal akong makinig sa kanila kasi hindi ako marites. Pero kumain na ako mama, baka itanong mo. Tapos pumasok din ako sa school. May 5 akong star na binigay ni teacher. Maayos ako dito sa bahay ni Granny. Hindi ako umiiyak kapag namimiss kita. Yayakapin ko na lang pictures mo. Pero mag-enjoy ka lang dyan mama. Nangilid ang mga luha niya dahil sa huling sinabi nito. Uuwi na ako. Pagkasabi niya noon ay nakita niyang mabilis itong umiling. Anniversary nga mama, sabi naman ni tita isasama niya ako kapag nasa hotel party na. Tumango siya. Totoo ang sinabi nito dahil sa mismong araw ng anniversary magkakaroon ng Thanksgiving party. Lahat ng empleyado ay inimbitahang dumalo at mga investors, stakeholders at higit sa lahat ang malalaki at kilalang businessmen. Ay mama, matutulog na po ako. Tawagan mo ako bukas bago ko pumunta sa school. May chat pala ako sa'yo. Tingnan mo po ha. Good night. Nilapit nito ang labi sa screen at matunog na humalik. Nang gawin iyon ng kanyang anak ay nilapit niya ang kanyang pisngi sa screen. Napahigik-gik ito pagkatapos at nagpaalam. Kinabukasan sumali sila sa mga event. Minsan ay makakasama niya si Marco, ngunit mas madalas silang magbangayan. Pinapatawag ka ni Tito. Hindi nito natuloy ang pagkain niya dahil sa pagdating nito. Huminga siya ng malalim. Bakit raw? Hindi ko alam, kaya nga sinabi ko sa'yo para malaman mo. Pagtataray niya. Kumain ka na ba? Umiling siya. May binili akong pagkain dito. Kumain ka na. Babalikan ko na lang rin ang pagkain ko. Babalikan kita. Pero hindi kita hihintayin. Agad niyang sagot. Tipid itong tumango bago nagpaalam para umalis. Hindi niya alam kung bakit binagalan niya talagang kumain para mahintay ito. Sayang kasi ang pagkain na iniwan niya kung iiwan na lang. Iyon ang binuo niyang rason sa isip niya, ang magiging dahilan niya kapag dumating ang lalaki. Noong bumalik ito sa kanya binilisan ng pagkain.
Sorry na tagalan. Sabi nito pag upo niya. Ayos lang, hindi naman kita hinintay. Sinabi sa akin ni Mr. Capis na kailangan mo raw yung final update para dun sa dollhouse na order mo. Para kanino mo ibibigay? Pwede kitang tulungan sa shipment. Agad siyang napaupo dahil sa pagkakasamid. Mabilis naman siya nitong binigyan ng tubig. Iyon ang pinag-usapan niyo ni Tito personally? Tanong niya noong makabawi siya sa pagkabigla. Nagkibit balikat ito. Nakwento niya lang sa akin. May iba pa ba siyang sinabi tungkol doon? Umiling ito. Napasandal siya sa upuan para siyang nabunutan ng tinik. Hindi naman importante ang dollhouse na yon. Matagal ko naman yung iririgalo kaya kahit matagalan ayos lang. Okay, mamaya pala may star hunting. Sasali ka ba? Of course, pera yun eh. Kailangan niya ng pera para sa anak niya. Dagdag niya sa isipan niya. Noong nagsimula ang star hunting ay may kaunting briefing bago sila magsimulang maghanap ng star na may mga value. Ang pinakamataas ay bagong kotse. Gusto niya rin makuha iyon. Dahil sa paghahanap, nahiwalay siya sa grupo. May nakita siyang isang pinto pagkatapos niyang maglibot. Dahil curious siya, hindi siya nagdalawang isip na pumasok. Noong sumara iyon ay bumungat sa kanya ang madilim na paligid. Babalik na sana siya, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Ngayon lang pumasok sa isip niyang malaking pagkakamaling pumasok siya sa pintong ito. Nagulat siya noong sinubukan niyang buksan ito pero hindi na mabuksan. Bigla siyang kinabahan dahil madilim sa loob. Kinalampag niya ang pinto. Sumigaw siya ng ilang ulit ngunit walang nangyari. Shaira! Nanlaki ang mata niya noong paglingon niya ay nakita niya si Marco na pumasok. Malakas na sumara ang pinto. Huli na para sabihin niyang sira ang lock noon. Bakit hindi mo hinawakan yung pinto? Nagtataka siya nitong tinignan. Hinanap kita kasi kanina pa kami naghahanap sa'yo. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo pero nandito ka lang pala. Kaya huwag ka sa akin magalit kung nandito ako sa harap mo dahil nag-aalala ako para sa'yo. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Hindi ako galit sa'yo dahil hinanap mo ko. Pero paano tayo makakalabas kung sarado ang pinto? Sa labas ang lock, hindi natin yan mabubuksan unless may tao sa labas na papasok dito. Nagsalubong ang kilay nito bago tumingin sa pinto. Hindi ko alam na si Ryan. Nag-alala ako para sa'yo. Dala mo ba yung phone mo? Napasapo siya sa kanyang noo nung hindi nito mahanap ang phone niya. Sinubukan nitong buksan ang pinto pero kahit anong tulak niya ay walang nangyayari. Bukas pa ito mabubuksan. Paano tayo nito? Kung hindi bukas, kailan? Tumigil ito sa pagtatangkang buksan ng pinto. Lumapit ito sa kanya. Hinubad nito ang suot niyang jacket at binigay iyon ng lalaki sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko alam na sira ang pinto. Nag-alala ako sa'yo at kanina ka pa wala. Sana nagpasama ka sa akin para hindi ako nag-alala sa'yo. Huwag mo nang isipin na matalo ka sa star hunting. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko. Hindi ako hihingi sa'yo ng bagay na kaya ko naman. Hindi ko ulit sasanayin ang sarili kong nandyan ka. Gaano kahirap bumalik ulit sa buhay ko, Marco? Tapusin mo na ang sinimulan mong tayo. Midiin niyang sabi. Nakita niya ang maliit pero masakit na ngiti sa labi nito. Kahit hindi pwede, kahit hindi kaya, susubukan ko pa rin. Inabot siya ng umaga sa paghihintay ng taong tutulong sa kanila. Iniisip niya baka umiiyak na ang anak niya dahil hindi siya tumawag. Pero wala siyang nagawa para makalabas. Kinabukasan nagising siyang nakasandal sa lalaki. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ganoon din ang lalaki. Pareho silang nasinag sa liwanag noong bumukas ang pinto. Nagulat pa ang crew nung makita sila. Ma'am, sir, anong ginagawa niyo rito? Kailan pa kayo nandito? Gulat nitong tanong. Kahapon, maikling niyang sagot. Sorry po, hindi kasi namin binubuksan ng hapon itong bahay. Minsan lang kasi ito gamitin kaya ginagawang tambakan. Labas na po kayo, baka hinahanap na kayo. Nauna siyang tumayo at lumabas. Hindi niya nilingon ang lalaki pero alam niyang nakasunod ito sa kanya. Nang makarating siya sa hotel, agad siyang sinalubong ng workmates niya. Nandoon din ang kanyang tito, napamasahe ito sa noo niya. San ka galing, Shaira? Alam mo bang kahapon pa namin kayo hinahanap? Halos malibot na namin ang buong resort. Iyak ng iyak si... Nanlaki ang mata niya at otomatikong tinakpan niya ang bibig nito. Pinanlakihan siya nito ng mata. Tito, huwag mong sabihin yan dito. Mahina niyang bulong.
Nilingon niya ng kaunti si Marco sa likod niya para ipahiwatig kung bakit. Ako po ang kasama niya. Natrap kami sa stockroom nila kaya ngayon lang kami nakalabas. Mahabang kwento pero wag niyo na siyang pagalitan. Singit ni Marco. Binitawan niya ang kanyang tito at tumango. Wala kaming kontak para humingi ng tulong dahil pareho naming naiwan ang cellphone namin. Hindi rin kayang buksan yung pinto mula sa loob. Akala ko itinakbo mo na ang pamangkin ko, Mr. Fuentes. Doon tayo magkakagulo kapag ginawa mo yun. May atraso ka pa, wag mo nang dagdagan. Buong angkan namin na makakalaban mo. Namula siya dahil sa hiya. Nang tumingin siya sa lalaki ay tumango ito. Wala akong balak na itakas siya. Hindi ko intensyon na nangyari. Pero gagawa ko ng paraan para makuha ulit ang puso ng asawa ko. Nagbulong-bulungan ang paligid dahil sa pagbanggit nito ng salitang asawa. Asawa mo dati, hindi na ngayon. Pagtatama niya, tinignan siya nito habang nakangiti. Hindi na magtatagal yun. Sisiguraduhin kong bago matapos ang taong ito, nasa akin ka na. Hindi nga alam kung paano siya nakaalis sa lugar na iyon para magpahinga. Noong araw na iyon ay umuwi na sila. Agad niyang hinanap ang kanyang anak noong makauwi na siya. Shandria, halika rito. Hindi mo ba ako na-miss? Mas sumiksik ito sa kanyang tita. Nagkatinginan silang dalawa ni Daniela. Nagkibit balikat ito. Hindi mahirap manuyo ng bata, Shaira. Kagabi ka pa niya hinahanap. Alam mo namang may usapan kayong dalawa, di ba? Kahit nandito ako, hindi mo siya dapat kalimutan. Humugat siya ng malalim na hininga. Shandria, may pasalubong ako sa'yo. Halika na anak. Nung hindi ito lumapit sa kanya ay siya ang lumapit. Nang buhatin niya ito, agad itong napasubsob sa dibdib niya. Parang may tumutusok sa puso niya noong marinig itong humikbi. Hinding-hindi kita makakalimutan, alam mo ba yon? Miss na kita. Huwag ka nang magtampo kasi malungkot din ako. Babawi si mama sa'yo. Bukas isasama kita sa office. Pagkatapos ng trabaho ko, kakain tayo sa Jollibee, sa favorite mo. Agad itong tumingala sa kanya. Natawa siya noong makita ang pagkislap ng mata nito dahil sa excitement. Effective po talagang magtampo. Sabay nito, sabay hagik-gik. Nagkatinginan silang dalawa ni Daniela. Mana talaga sa ama yung anak mo. Agad niyang binato ang babae ng unan. Manahimik ka! Maliit niyang sigaw habang nakatingin ng masama. Kinabukasan, katulad ng pangako niya sa bata ay sinama niya ito sa opisina. Tuwang-tuwa ito. Binati niya pa lahat na makakasalubong niya. Ma'am, nag-iwan pala ng paper bag si Mr. Fuentes. Mukhang nagmamadali po siya. Nilagay ko sa loob ng opisina mo noong nag-ayos ako kanina. Naunahan pa siyang abutin ng paper bag ni Shandria. Nakita niya ang paghinang ng mata nito noong silipin ng laman. Mama, may chocolate at breakfast. Gusto mo bang kainin? Sa'yo na lang anak. Galing sa papa mo yan. Sabi niya sa isipan niya. Nagsimula siyang magtrabaho habang ito naman ay kumakain. Noong sumapit ang lunchtime, pumunta sila sa Jollibee kasama si Daniela. Sa kabilang banda, pagkatapos ni Marco na kumain ng lunch, bumalik siya sa company ng mga kapis para bumalik sa panunuyo ng asawa niya. May hawak siyang isang bouquet ng paborito nitong bulaklak. Agad siyang napatingin sa hita niya noong may maliit na batang tumungo roon. Napaupo ito sa sahig habang hawak ang noon nito. Walang pagdadalawang isip siyang lumuhog para tulungan ito. I'm sorry po. Kumalabog ng mabilis ang puso niya noong makita ang mukha ng batang babae. Naalala niya ang itsura ni Shaira noong bata pa lang ito. Pati ang boses nito ay parehong-pareho. Ayos ka lang ba? Inalalayan niya ito. Siyempre, ayos lang po ako. Pasensya na po, tumakas lang po ako doon kila tita. Bakit ka tumakas sa kanila? Wala naman, exercise lang. Napangiti siya sa pagkabibo nito. Wala sa sariling hinaplos niya ang buhok ng bata. Napaisip siya kung nagtiwala siya sa asawa niya noon, posibleng may anak na sila ngayon. Baka 2 o 3, 5 taon silang magkahiwalay. Bakit po? Maganda ba buhok ko? Si mama ang nag-ayos niyan kasi nag-promise siyang isasama niya ako ngayon dito sa work niya. Kaya ako nandito. Itatanong niya sana kung sino ang nanay nito. Ngunit hindi iyon natuloy nung marinig niya ang sigaw ng pamilyar na boses. Shandria? Paglingon niya ay nakita niya si Shaira na tumakbo palapit sa kanilang dalawa. Mabilis nitong hinawakan ng kamay ng batang babaeng kausap niya.
Mr. Fuentes, pasensya ka na. Nauutal nitong sabi. Hindi niya maalis ang tingin sa babae. Ayaw niyang isipin na anak nito ang bata. Kaya ba ayaw nitong bigyan siya ng pagkakataon? Hindi niya alam na ang babaeng ginugulo niya ay may pamilya na. Pero kung totoong may asawa ito, nasaan siya? Alam ba nitong sinusubukan niyang kunin ang loob ulit ni Shaira? Alam niyang hindi sila kasal, pero pumayag ba ito? Maraming tanong ang nasa isip niya habang tinitingnan ang babaeng mahal niya kasama ang bata. Sana anak na lang kita. Mama, bakit? Narinig niyang tanong nito sa ina. Nag-uunahan ang tibok ng puso ni Shaira habang kinukuha ang anak. Hindi niya inaasahan na babalik ang lalaki. Nakita nito ang anak nila. Kinakabahan siyang malaman nitong totoo. Hindi siya handa. Kailanman ay hindi siya magiging handa. Mama, gusto ko po siyang kausapin. Hayaan mo na ako. Hindi siya nagpatinag sa anak niya. Mabilis ang bawat hakbang niya katulad ng tibok ng puso niya. Hindi niya akalain na nagkita ang dalawa. Hindi pwede. Nasaan ang tita Daniela mo? Umuwi na kayo ngayon din. Sa bahay na lang tayo mag-usap pag uwi ko. Noong pumasok siya sa kanyang opisina, nandoon ang pinsan niya. Pinanlakihan niya ito ng mata. Nagtataka naman itong kinuha si Chandria. Nakita niya si Marco sa labas. Girl naman, alam mong palagi siyang dumadalaw dito. Bakit hinayaan mong maglibot si Chandria? Hindi ko alam na bumalik siya. Akala ko hindi. Nanlaki ang mata nito dahil sa gulat. Paano sila nagkita? Nakilala niya ba si Chandria? Nagtanong ba siya kung kaninong anak? Anong sinabi niya? Umiling siya at humawak sa kanyang noo. Hindi ko alam ang pinag-usapan nilang dalawa. Bakas ang kaba sa boses niya. Ano po bang pinag-uusapan niyo? Sabat ng anak niya habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Umuwi na muna kayo. May meeting pa ako. Susunod ako. Please Daniela, ilayo mo si Chandria sa lalaking iyon. Noong makaalis ang dalawa, nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Hindi siya mapakali. Dahil hindi pumasok sa isip niya ngayon mangyayari ang pagkikita nilang mag-ama. Noong nasa conference room sila, inawasan niya magtagpo ang tingin nilang dalawa ni Marco. Pagkatapos ng meeting ay umuwi agad siya. Ilang araw niyang hindi pinapunta ang kanyang anak sa company. Araw ngayon ng linggo at pumunta sila sa clinic ni Doc Helen para ipa-check up ang ngipin ng kanyang anak. Mahilig kasi ito sa chocolate. Hindi niya matiis na umiiyak ito dahil sa sakit ng ngipin. Papa! Nanlaki ang mata niya noong marinig niyang isigaw iyon ni Chandria habang tumatakbo. Bumilis ang tibok ng puso noong makitang palapit ito kay Marco. Agad itong napatingin sa bata noong yakapin nito ang hita niya. Sandali siyang hindi nakagalaw dahil sa tagpong iyon. Noong makabawi siya, saka siya tumakbo para kunin ang anak niya. Chandria! Tawag niya sa atensyon nito. Kinuha niya ang bata at pagkatapos ay dinala ito sa likod niya, saka niya hinarap ang lalaki. Hindi niya sinasadya, pasensya na sa istorbo. Aalis na sana sila, ngunit humarang ang lalaki sa harap nila. Sandali lang, Shaira. May gagawin ba kayo? Bakas ang pag-aalangan sa boses nito. Tinignan niya muli ito. Pupunta kami sa klinik ni Doc Helen. Tipid niyang sagot. Bakit? May sakit ba siya? Bumaba ang tingin nito sa anak niya na nakasilip mula sa likod niya. Ipapacheck lang namin ang ngipin niya. May sasabihin ka pa ba? Kung wala na, aalis na kami. Aalis na sana sila ulit, ngunit humarang muli ito. Papa, gusto mo bang sumama sa amin? Inosenteng alok ni Chandria. Nanlaki ang mata niya. Anak, hindi mo siya papa. Saan mo ba natutunan na tawagin siyang papa? Napatingin siya sa lalaki noong lumuhod ito para magkapantay silang dalawa ng bata. Pwede ba akong sumama sa inyo? Tumango ito. Siyempre naman po, pwede kang sumama. Papa naman kita para hindi na rin sa'yo magalit si mommy. Sana magpati na kayo para happy family na tayo. Chandria, stop! Inaya niya na ang bata. Hindi niya pinansin ang lalaki noong sumunod ito sa kanya. Mama, huwag ka nang magalit. Ang ganda-ganda mo pa naman. Baka sabihin ni Doc Helen ang pangit mo na. Ikaw, saan mo natutunan ng mga yan? Bad influence talaga kapag sumama kay Rafael. Napahagik-gik ito. Mali ka naman, Mommy. Si Ate Daniela ang nagturo sa akin. Pero hindi ba totoo naman kapag nagagalit, pumapangit?
Baka sabihin ni Doc Helen, hindi ikaw ang mama ko. Pero ako, kahit pangit ka, makikilala pa rin naman kita. Nang dumating sila sa klinik, agad silang pinapasok sa loob. Noong chinek ni Doc Helen si Chandria sa loob, silang dalawa na lang ang naiwan ni Marco. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mana siya masyado sa'yo sa pagka-hyper. Nilingon niya ito noong magsalita. Paano siya hindi magmamana sa akin? Anak ko siya. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman kong anak ko siya. Alam kong kasalanan ko kung bakit nawala kayo sa akin. Dahil naniwala ako sa kasinungalingan kaysa sayo, tinulak kita papalayo sa akin. Tatanggapin ko lahat ng galit mo basta matanggap niyo lang ako ulit sa buhay niyo. Pinagsisisihan ko lahat na masasakit na salitang sinabi ko. Hindi siya sumagot. Saktong bumukas naman ng pinto at agad siyang tumayo para salubungin ang anak niyang nakangiti. Sabi ni Doc, maayos na raw ako kaya bumili na ulit tayo ng maraming chocolates. Nagugutom ako? Hindi pwede. Saan mo gustong kumain, Chandria? Ililibre ko kayo. Nagulat siya noong lampasan siya ng anak niya at magpabuhat ito kay Marco. Mukhang nagulat rin ito pero binuhat niya ang bata. Pumunta tayo sa Jollibee, Papa. Wala siyang nagawa noong maglakad na ito palabas sa klinik. Hindi niya mapigilang pagmasdan ng dalawa habang naglalakad. Pareho itong nagtatawanan. Napaisip siya, kung hindi sila magkahiwalay, ganito pa rin ba ang lalaki? Katulad ng request ni Chandria ay dinala sila nito sa Jollibee. Lahat ng gusto ng bata ay sinunod nito. Hinatid pa sila ng lalaki sa bahay. Habang tuwang-tuwa ang anak niya, kabaliktaran noon ang nararamdaman niya. Mauna na ako. Salamat. Nang makaalis ang sasakyan ng lalaki, saka lamang siya nakahinga ng malalim. Mas napapadalas ang pagbisita nito sa anak niya. Matutulog na sana siya noong makita niyang may tao sa baba. Nakita niyang nandoon si Marco. Nang buksan niya ang pinto ay napatalo nito. Shaira! Bakas ang gulat sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Tulog na si Chandria. Bumalik ka bukas kung gusto mo siyang makasama. Nagulat siya noong bigla siya nitong niyakap. Nanuot sa ilong nito ang alak. Bitawan mo ko! Umuwi ka na sa inyo, Marco. Lasing ka. Narinig niya ang paghikbi nito sa balikat niya. I'm sorry, Shaira. Bumalik na kayo sa bahay. Nagpumigla siya kahit mahigpit ang pagkakahawak nito. Sinabi ng bitawan mo ko. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Hindi mo ko asawa katulad noon na pwede mong kontrolin kapag gusto mo. Hindi mo ko tagasunod. Wala kang karapatan sa akin. Tapos na tayo, Marco. Wala na tayo. Pumigla siya sa pagkakahawak nito. Huminga siya ng malalim. Buong lakas niya itong tinulak palayo sa kanya. Sino ang ama niya? Malungkot nitong tanong. Wala kang karapatan na malaman ko sino ang ama niya. Ano naman kung may anak ako? Hindi ba ikaw rin na nagsabi ko sino-sinong lalaki ang nilalandi ko? Ano naman ngayon kung anak ko siya sa ibang lalaki? Galit niyang sagot. Napahilamos ito sa mukha niya. Pinagsisisihan ko ang mga... Malakas niyang pinadapo ang kamay sa pisngi nito. Kahit pagsisihan mo pa ang lahat ng iyon, hindi nun may babalik ko anong meron tayo noon. Binigyan kita noon ng pangalawang pagkakataon para ayusin yung meron tayo. Totoo naman na dahil kinasal tayo, hindi mo nagawa yung mga gusto mo. Hindi mo lang ako sinaktan eh. Paulit-ulit mong ipinamukha sa akin na kahit kailan, hindi mo ko mamahalin. Huwag kang lumapit sa akin na parang walang nangyaring ganun sa ating dalawa. Kasi mas nagagalit ako sa'yo. Masaya na ako ngayon kasama ang anak mo. Kaya kung totoo man yung nararamdaman mong pagmamahal para sa akin, layuan mo na kami. Pagkatapos niyang kunin ang cellphone niya, agad niyang sinarado ang pinto. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sarili. Hindi siya lumingon kahit gustong gusto niya. Gusto niyang maramdaman din ito lahat ng sakit na naranasan niya noon. Akala niya manhid na siya, pero ramdam niya pa rin ang sakit. Mommy, bakit ka umiiyak? Nagulat siya noong makitang itong nasa hagdan. Mabilis niya itong nilapitan habang umiiyak. Huwag ka nang umiyak, Mommy. Gamit ang maliit nitong daliri ay pinunasan niya ang kanyang luha. Mahina nitong tinatapik ang balikat niya. Kinabukasan, sinundo ito ng kanyang lolo dahil balak niyang ipasyal ang anak. Hindi siya umangal dahil matagal na rin noong dumalaw ito. Nakipagkita naman siya kay Daniela para sabihin ang nangyari kagabi. Kinuwento niya sa kanyang pinsan ang nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi ayaw ko na rin na ipagdamot si Chandria sa kanya. Simula nung palagi niyang dinadalaw ang anak ko,
mas naging masigla siya. Deserve ng anak kong makilala yung ama niya. Hinawakan ni Daniela ang kamay niya. Desisyon mo pa rin yan. Alam ko mahirap ang pinagdaanan mo noong kayo pa ni Marco, pero hindi natin maikakailang naging masaya ka. Kapag sinabi mo kay Chandre ang totoo, alam kong matutuwa yun. Alam kong tatanggapin siya ni Marco, kasi kahit nga hindi mo sinasabing anak niya si Chandre, ang effort niya. Siguro time na rin para makasama nila ang isa't isa. Lahat ay gagawin niya para mapasaya ang kanyang anak. Kung mas nagpapasaya dito ang kasamang kanyang ama, siguro panahon na rin. Kinuha niya ang cellphone nung marinig niyang may tumatawag. Agad niya iyong sinagot dahil baka importante. Hello ma'am, Manila Medical Hospital po ito. Kayo kasing nasa recent call ng pasyente. Napahawak siya sa kanyang dibdib nung makaramdam siya ng kaba. Naaksidente po si Mr. Lawrence, nandito po siya sa hospital ngayon. May kasama po siyang may isang katandaan na lalaki at agad siyang tumayo nung maalalang kasama ng kanyang lolo ang kanyang anak. May kasama po siyang bata. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Agad naman siyang nilapitan ni Daniela. Hinawakan nito ang balikat niya. Hoy girl, anong nangyari? Para siyang nanghina noong makarating siya sa ospital. Nag-aagaw buhay ang anak niya. Marami na raw dugo ang nawala dito. Sinubukan niyang magpa-test pero hindi sila match. Bago pa man mahuli ang lahat, nakita niya ang sarili sa harap ng bahay ni Marco. Ilang ulit siyang nag-doorbell bago siya nito pinagbuksan. Marco! Agad niyang tawag sa pangalan nito pagbukas pa lang ng pinto. Shaira, anong nangyari? Inalalayan siya nito makaupo nung makapasok sila sa loob ng bahay. Akala niya talaga ay hindi na siya babalik ulit dito. Ngunit kailangan siya ng kanyang anak na nasa ospital. Kaya kahit ayaw niyang bumalik dito ay gagawin niya. Naaksidente si Chandra. Hindi niya kayang matuloy ang sasabihin niya. Ano? Ayos lang ba siya? Umiling siya. Naaksidente sila ni Lolo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya sa akin. Sabi ng doktor, marami raw na walang dugo sa kanya. Kaya kailangan niya ng blood transfusion. Pero kulang ang supply ng ospital. Hindi kami magkamatch na dalawa. Anak ko ba siya? Yes. Pabulong niya ang sagot. I'm sorry kung kailangan kong itago yun. Kailangan ka ng anak mo ngayon, Marco. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para sa kanya na lang. Para kay Chandra na lang. Ilang ulit itong sumighap. Hinawakan nito ang kamay niya bakas ang pagkataranta sa mukha nito. Nasaan siya? Bilisan na natin. Kailangan ako ng anak ko. Mas napahikbi siya dahil sa huling sinabi nito. Noong makarating sila sa ospital ay agad nagpa-test si Marco at nagmatch ang dugo nila ni Chandra. Agad siyang kinuhanan ng dugo para masalinan ang anak niya. Nakabantay lang siya sa harap ng operating room. Si Marco naman ay hindi niya alam kung nasaan ito. Ilang araw silang magkasamang nagbabantay sa ospital. Araw-araw siyang nagdarasal na sana ay maging maayos na ang lahat. Gising na ang lolo niya pero si Chandra ay hindi niya alam kung kailan. Matulog ka na muna. Ako nang magbabantay kay Chandra. Ilang araw ka nang puyat. Umiling siya kay Marco. Gusto ko kapag nagising si Chandra, nasa tabi niya ako. Hinawakan nito ang kamay niya. Nandito ka para sa kanya. Kapag nagising siya, gigisingin kita. Sa huli, kahit nag-aalangan siya ay pumayag siyang matulog. Naalimpungatan siya noong marinig ang boses ng kanyang anak. Agad siyang napatayo at nilingon niya ito. Agad siyang napangiti noong makita itong gising na. Chandra! Lumingon ang mag-ama. Mama, na-miss po kita. Hindi niya napigilan ang sarili at agad niya itong niyakap. Mama, aray, masakit po. Agad din siyang bumitaw nung ma-realize iyon. Hindi mawala ang ngiti niya. Simula noong magising ito, mas bumilis ang progress ng paggaling niya. Hindi niya pa nasasabi ang totoo, pero sa bawat araw na pinagmamasdan niya ang dalawa, hindi noon mapapantayan ang sayang nararamdaman nila. Kahit siya ay masaya kapag pinagmamasdan ng mga ito. Thank you, Papa, sa pagbibigay mo sa akin ng blood. Malakas na ako. Pag nakalabas na ako dito sa ospital, maglalaro na tayo. Ayoko nga dito. Hindi naman kayo masaya. Basta magpagaling ka para masaya tayong lahat. Hinalikan niya ang noo ng anak. Wala ngayon si Shaira dahil kumuha ito ng damit, kaya siya ang nagpresentang magbantay sa anak nila. Ngayon ay hindi niya na lang sa isip masasabi na may anak siya dahil totoong meron.
Hindi na rin nagsusungit sa kanya ng grabe si Shaira. Simula noong mag-donate siya ng dugo para kay Chandria. Kung hindi pa siguro nangyari ang aksidente, ay malabong magkaroon ng usad. Pero pasalamat talaga siyang maayos ang bata. Bumalik ito sa pagiging bibo at madaldal. Tuwang-tuwa siya kapag pinagmamasdan dahil para talaga ito ang mama niya. Bukas na ang discharge nito. Kinakabahan pa siya dahil first time magkakaroon ng bata sa bahay nila. Kahit pinaayos niya na sa mga maid, hindi niya alam kung magugustuhan ba iyon ni Chandria. Noong makalabas si Chandria sa ospital, nagpasya si Shaira na hayaan nitong makasama si Marco. Alam niyang hindi nito pababayaan ang bata. Salamat dahil hinayaan mo kong makasama kayo ni Chandria. Kahit alam kong nasaktan kita dahil sa ginawa ko noon. Binalingan niya ang lalaki noong umupo sa tabi niya, ngunit may distansya pa rin. Bakit mo nga ba kami pinagtabuyan palayo sa'yo? Naging mabuting asawa ako sa'yo. Kasi pinuntahan ako noon ng kapatid mo. Wala akong kapatid. Giit niya. Si Amalia. Parang kumulo ang dugo niya noong marinig ang pangalan ng babae na isa sa kinamumuhian niya. Pagkatapos na mamatay ng kanyang daddy ay inangkin na ng kabit niya at stepsister niya ang dapat ay para sa kanya. Kaya rin galit na galit si Lolo sa mag-inang iyon. Ang sabi niya sa akin, kaya mo raw ako pinakasalan para makuha ang pera ko. Kailangan mo lang ako kaya ka nagpakasal sa akin at hindi totoo na mahal mo ko. May pinakita pa siya sa akin noon na maraming litrato. Kasama mo ang ibang lalaki. Nasasaktan ako makita kang may kasamang iba. Nagagalit ako kasi gusto ko ako dapat iyon kasi asawa mo ko. Kaya nag-inom ako noon at nagpakalunod dahil sa galit ko. Kaya nung umuwi ako, galit na galit ako sa'yo. Hindi yun magandang excuse para patawarin mo ko kasi alam kong mali ako. Noong magising ako, hinanap agad kita para kausapin tungkol doon. Pero iniwan mo na pala ako. Wala na pala akong aayusin kasi wala ka na sa akin. Pumunta ako noon sa bahay ng lolo mo para kausapin ka. Kung nandun ka man kasi alam kong siya lang ang una mong lalapitan. Pinunasan niya ang mga luha niya. Pero nandun ako. Bakit hindi kita nakita kung talagang pinuntahan mo ko? Malungkot siyang umiling. Hindi ako nun hinayaan ng lolo mo na makausap ka. Ilang araw kitang hinantay sa gate ninyo pero hindi kita nakita. Kinalimutan ko noon ang sarili ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Pero huli na pala talaga ako. Hindi niya napigilan ang sarili niyang yakapin nito. Humikbi ito sa balikat niya na parang batang inagawan ng candy. Sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Ayoko nang mag-isa. Gusto kong kasama ko kayo. Mahina niyang hinaplos ang likod nito. Hindi niya maiwasan ang umiti ng malungkot. Ganito ang lalaking nagustuhan niya noon. Yung takot na mawala siya sa tabi nito dahil ayaw niyang mag-isa. Sorry, Shaira. Nagalit ako sa'yo noon kasi pinagtabuyan mo ko palayo. Kahit na ngayon ay galit na galit pa rin ako sa tuwing maaalala ko yun. Pero para kay Chandria, pagbibigyan kita. Kahit hindi para sa akin. Unang beses ko palang narinig na tawagin kanya na Papa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi kahit hindi kanya kilala, Papa na agad ang tawag niya sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Shaira. Naghiwalay silang dalawa nung marinig ang boses ng kanilang anak na tinatawag sila. Mauna na akong bababa. Ayusin mo munang sarili mo, baka sabihin niya inaway kita ulit. Mahina pa siyang natawa. Hindi niya kasi gusto kapag nagtatampo ito. Tumango sila sa isa't isa. Naabutan niya si Chandria na kumakain ng chocolates. Lumuhod siya sa harap nito para magkapantay sila. Chandria, nung tinawag mo si Marco na Papa, paano mo yun naisip? Panimula niyang tanong. Tumigil ito sa pagkain bago siya tinignan. Simple lang ang sagot dyan, Mama. Kasi narinig ko kayong nag-uusap ni Tita Daniela. Alam kong siya ang papa ko dahil nararamdaman ko yun. Mabait siya at mahal niya ako. Kaya kung hihiling man ako na magkakaroon ng papa, sana si Papa Marco na lang. Sorry anak kung hindi ko sa'yo nasabi. Asawa ko noon si Marco pero naghiwalay kaming dalawa. Pero nabuntis naman si Mama at ikaw yung baby namin. Nagulat siya nung bigla itong umiyak. Nataranta siyang pinunasan ng luha nito. Nasa ganoon silang posisyon nung abutan silang dalawa ni Marco. Noong makita siya ni Chandria ay agad siyang tumakbo palapit dito. Mahina siyang humikbi nung yumakap ito sa kanyang ama habang umiiyak. Ang saya ng pamilya natin! Natawa sila. Deserve ng anak niyang makilala ang ama niya. Hindi niya alam na ganito pala kasaya na pagmasdan noong abutin ni Marco ang kamay niyang sumama.
Kinabukasan, hindi na gustong mahiwalay ni Chandria sa kanyang ama. Lumiban muna siya sa trabaho para magkasama silang tatlo. Good morning! Bati niya sa lalaki noong bumaba siya galing sa taas. Naabutan niya itong nagluluto ng breakfast. Hindi niya ito maiwasang hindi pagmasdan. Good morning. Nasa labas si Chandria naglalaro. Paano ka natutong magluto? Nung iniwan kita kahit nga itlog hindi mo maprito. Humalakak siya noong maalala iyon. Dito rin sa kusinang ito, sinubukan niyang magluto. Mas lalo siyang natawa noong lumingon ito sa kanya habang nakabusangot. Pinag-aralan ko lahat nung iwan mo ko. Sabi ko sa sarili ko, dapat kapag bumalik ka, ipagmamalaki mo ko. Nakabusangot na sagot niya. Ipinagmamalaki rin naman kita noon kahit sunog ang niluto mong itlog. Please, wag mo nang ipaalala yun. Bakit ayaw mong maalala? Napatigil siya sa pagtawa noong i-corner siya nito. Nakapasandal siya sa counter. Enough, Shy. Mas gusto kong alalahanin yung maganda kong tagaluto araw-araw kaysa sa mga epic fail ko na yun. Dahil sa pagkalinawan nilang dalawa, nagkaroon din sila ng progress. Mas naging malapit ulit sila sa isa't isa. Paglipas ng 1 taon, bumalik siya sa dati nilang bahay. Bilang isang pamilya, doon sila tumira. Nanligaw siya ulit dito hanggang sa naging sila ulit. Para kanino yung bulaklak? Masungit niyang tanong sa lalaki pagpasok niya sa loob ng kusina. Agad naman itong napalingon sa kanya. Akmang yayakapin siya nito pero umiwas siya. Kanino yun? Para sa'yo. Kanino pa ba ako magbibigay ng bulaklak? Bakit dalawa? Nagtataka pa rin tanong niya. Kasi mama, para sa akin, nililigawan ako ni Papa katulad mo. Binili niya nga ako ng chocolates eh. Lumitaw si Chandria sa kanyang harapan. Ang kaninang inis niya ay napalitan ng hiya. Sorry, akala ko kung para kanino. Nilapitan siya ni Marco. Hinawakan nito ang pisngi. Tinignan niya lang ito dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin nito. Day off naman ngayon, ang aga-aga stress ka kaagad. Pupunta pa tayo sa school ni Chandria para sa family day nila. Bawal na ma-stress. Tumango siya. Sorry po. Naku, Mommy. Baka naman may kasunod na ako para may kapatid na ako. Naiinip na kami ni Tita Daniela sa paghihintay. Bigla siyang nasamid ng sarili niyang laway. Nagkatinginan silang dalawa ni Marco. Bad influence talaga si Daniela para sa anak natin. Ngumisi ito. Baka naman kasi totoong sinasabi niya. Baka nga buntis ka nga talaga. Sinapak niya ito pagkatapos ay lumayo siya. Tigilan mo nga ako, bilisan mo na nga magluto at pupunta muna ako sa labas para magpahangin. Tinawanan lang siya nito. Sabay silang tatlong pumunta sa school ni Chandria para sa family day. Nakasuot sila ng blue dahil iyon ang theme nila. Tuwang-tuwa silang sumali sa mga palaro at marami silang napalanunan. At may nanalo na! Congratulations, Family Fuentes! Agad siyang napayakap sa lalaki dahil sa tuwa. Competitive masyado si Papa? Biro niya. Para sa inyong dalawa ni Chandria, gagawin ko lahat. Lahat ng laban gusto kong manalo. Siguro nga ay malaking tulong nung sinabi niya ang totoo. Hindi niya mararanasan ang ganito kung patuloy siyang magagalit at hindi pinakinggan si Marco. Naranasan niya maging isang single mom. Sobrang hirap. Pero malaking tulong noong nabuo ulit silang pamilya. Yung saya na dala ni Marco sa buhay nilang dalawa ni Chandria ay yung saya na hindi niya nabigay noon. Hindi madali ang magpatawad pero sinubukan niya. Ngayon ay wala nang masasaya pa sa pamilya nila. Habang nagkakatuwaan sila ay tinawag siya sa unahan at agad siyang tinulak ni Chandria sa gitna. Tumingin siya sa lalaki sa nagpapaawang mukha pero tumawa ito. Hindi niya alam kung anong gagawin nila lalo na noong sinabing pumikit sila. Nagulat siya pagbukas ng mata niya at bumungad sa kanya si Marco na nakaluhod at may hawak itong magandang singsing. Napatakip siya sa kanyang bibig, namuo ang luha sa mga mata. Ngumiti sa kanya ang lalaki at sa likod nito ay si Chandria na may hawak na bulaklak at nakangiti rin sa kanya. Mahal, love, honey, Shy, ang dami kong tawag sa'yo pero isa yung pinakagusto ko. Wife, alam kong hindi naging maganda yung simula natin noon. If you let me, gusto kong mangako ulit sa'yo. Will you marry me again? Tuluyan nang bumagsak ang luha niya dahil sa sinabi nito. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, handa akong sumagal ulit.
Pagkatapos nitong mailagay ang singsing sa kanya ay mahigpit siya nitong niyakap. Minuhat niya si Chandria para isabay ito sa yakap nilang pamilya. Ngayon ay masasabi niya na ang lahat ng bagay ay hindi kailangang madaliin. Natuto na silang dalawa sa bagay na sumira sa kanila noon. Mas naging matatag sila at mas nakilala pa nila ang isa't isa. Nabigyan rin nila ng buong pamilya si Chandria, ang kanilang anak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mong kwento, please don't forget to leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!